Isang magandang gabi, Boss Pao. Ako si Jerry. Share ko lang po ang isang karanasan ko na hanggang ngayon hindi ko makalimutan. Noong 2019, isa po akong delivery driver ng isang kumpanya ng inuman. Madalas akong ma-assign sa mga malalayong probinsya. At isang gabi, inutusan akong maghatid ng mga kahon na maalak sa isang maliit na bar sa Infanta, Quezon. Hindi na po nang dumating ang go signal, kaya gabi na rin ako bimahe. Kasama ko noon ang pahinanteng si Bong, isang matagal ko ng kaibigan. Habang papalapit kami sa paanan ng bundok ng Sierra Madre, napansin kong unti-unting nawawala ang mga ilaw sa paligid. Ang dating buhay na highway ay naging malamig, madilim, at parang hindi dinadaanan ng tao. Ang mga punong kahoy ay tila mas nagsisiksikan at tila may matang nakamasid mula sa bawat sulok ng gubar. Habang binabaybay namin ang mga liko ng kalsada, nagkakaibang pakiramdam akong dumikit sa dibdib ko. Para bang may malamig na kamay na humawak sa puso ko at unti-unting tinitiga ito. Hindi ko alam kung dahil sa pagod o sa lamig ng gabi, pero iba talaga ang nararamdaman ko. Para bang hindi na kami basta na sa bundok. Para bang may ibang dimension sa lugar na yan. Unti-unting lumakas ang ulan, ang bawat patak sa windshield ay tila may dalang pananakot. Habang nagpapatuloy kami, napansin kong tila pare-pareho ang mga liko ng kalsada. Ang parehong punong may tikwas na sanga sa kanan, ang parehong sirang karatula na halos hindi na mabasa. Parang paikot-ikot lang kami. Paulit-ulit, hindi kami umaalis sa lugar. Nagsimula na akong kabahan. Pinilit kong huwag pansinin, baka nga nagkataon lang. Pero habang lumalalim ang gabi, mas lalo kong nararamdaman na mayroong mali. Tila may mga aninong sumusunod. Hindi ko sigurado kung mga dahon lang ba yun na tinatangay ng hangin o may mga nilalang sa dilim na sumasabay sa amin. Maya-maya pa, tumigil ang truck. Walang preno, walang senyas, tumurik lang. Sinubukan kong paandarin ulit, pero wala. Pinaksot ko ang hood. Wala namang kakaiba. Pero sa likod ng utak ko, alam kong hindi ito basta aberya lang. May mas malalim na dahilan. May presensyang ayaw kaming makaalis. Sa loob ng sasakyan, bumigat ang hangin. Parang may kasama kaming hindi matao. Sa gilid ng mata ko, parang may nakatayo sa labas. Sa tapat ng bintana, puting-puti ang kasuotan. Mahabang buhok at hindi gumagalaw. Nang lingunin ko, wala na ito. Pero ang malamig na hangin, tila na iwan. Nagpulong kami sa loob ng truck. Pilit kong pinapakalma ang sarili ko. Sa labas, naririnig kong tila may kumakaliskos. Dahan-dahang umaaligid, pati ang hangin ay tila may binubulong. Hindi malinaw, pero may ritmo, may sinasabi. Paulit-ulit, para bang orasyon ng matandang babae. Dumaan ang ilang minuto o baka oras, hindi ko na alam. Lahat ng oras ay nawala sa pakiramdam. Basta't alam ko lang, may biglang tumama sa bubong. Sunod-sunod, para bang mga yabag na mabilis ang galaw. Pinilit kong huwag tumingin sa bintana. Sa wakas, naisip kong subukang magdasal. Hindi ko alam kung tama o mali ang ginawa ko, pero nag-umpisa akong magdasal sa isip ko. Paulit-ulit, para bang yun lang ang kakapitan ko. At sa di inaasahang sandali, biglang tumigil ang ingay. Tumahimik. Tila, multo ang mundo. Walang hangin, walang kaliskos, wala ring ulan. Nang muli kong idilat ang mata ko, umaga na. Maliwanag na. Ang truck ay nasa gilid ng highway.
Ilang kilometro mula sa Infanta. Walang palatandaan ng ulan o ng kung anumang kababalaghan na naranasan namin. Parang wala lang. Parang isang panaginip lang. Pero nung bumalik kami sa opisina, doon ako tuluyang nanginig. Ayon sa aming supervisor, 1 linggo na raw kaming nawawala. 1 linggo? Habang para sa akin, 1 gabi lang ang lumipas. Pinakita pa nila ang report ng mga polis at ng mga kaanak namin naghanap sa amin. Nagtaka silang pareho pa rin ang suot namin at ng truck. Hindi man lang marumi. Mula noon, hindi na ako bumalik sa rutang iyon. Si Bong, hindi na rin muling sumakay sa delivery truck. At ako, kahit sinasabi ng iba na baka nawala lang kami at nawala sa oras, alam ko sa sarili ko na hindi. Hindi kami basta naligaw. Nagdala kami sa isang lugar na hindi para sa mga buhay. At minsan, sa gabi, habang nakahiga ako at halos tulog na, naririnig ko pa rin ang bulong. Mahina, malamig, at paulit-ulit. Isa lang ang makakaalis. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung ako nga ba ang nakaligtas o baka bahagi pa rin ako ng mundong yun. Mga ka-horror, pasubscribe naman sa ating YouTube channel para sa mga marami pang video na gagawin natin.